may kapalit ang paglaki. Habang dumarami ang Kristiyano, may mga bagay na nagbago, hindi biglaan, hindi malinaw, pero sapat para baguhin ang anyo ng simbahan. Sa mga unang taon ng Kristyanismo, ang simbahan ay maliit at tahimik. Ang mga Kristiyano ay hindi malayang nagtitipon. Kadalasan, palihim silang nagdarasal at nagkikita sa mga bahay o liblib na lugar. May takot na baka sila'y mahuli, makulong o maparusahan dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano noon ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan, hindi ito ligtas. Sa maraming pagkakataon, ang paninindigan ay may kapalit na pagdurusa, pagkawala ng ari-arian at minsan ay mismong buhay. Dahil dito, ang simbahan ay nabuo bilang isang maliit ngunit matibay na komunidad na pinag-iisa ng panganib at hirap. Ngunit dumating ang isang malaking pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Unti-unting humina ang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Sa kalaunan, pinayagan silang sumamba ng hayagan at walang takot. Ang pananampalatayang dati ay itinatago, ay lumabas sa liwanag. Ang simbahan, na noon ay nasa gilid lamang ng lipunan, ay nagsimulang makita at tanggapin. Hindi na kailangan ang lihim na pagtitipon. Ang dating tahimik na komunidad ay naging bukas at lantad. Kasabay nito, nagbago rin ang papel ng simbahan sa lipunan. Mula sa pagiging inuusig, unti-unti itong naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng marami. Kasabay ng kalayaang ito ang mabilis na pagdami ng mga Kristiyano. Maraming tao ang pumasok sa simbahan sa maikling panahon. Ang ilan ay dahil sa tunay na paniniwala. Ang iba ay dahil mas ligtas na ngayon ang maging Kristiyano. Mayroon ding nadala ng impluwensya ng kapaligiran at ng pamahalaan. Ang simbahan ay lumaki ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang dating maliit na komunidad ay naging malawak na samahan ng mga taong may iba't ibang pinanggalingan, kultura at antas ng pagkaunawa sa pananampalataya. Hindi lahat ay handang iwan ang kanilang dating mga gawe. Hindi lahat ay malinaw ang dahilan kung bakit sila naroon. At dito nagsimula ang isang bagong hamon. Ang simbahan ay sanay sa pagiging maliit at pinag-iisa ng karanasan ng hirap. Ngayon, kailangan nitong alagaan ng napakaraming bagong miyembro na hindi pare-pareho ang paniniwala at pamumuhay. Ang dating malinaw at simple ay naging mas komplikado. Hindi ito dahil biglang naging masama ang simbahan. Sa halip, ito ay bunga ng biglaang paglago. Ang tagumpay na matagal ipinagdarasal ay dumating ng mabilis. At sa bilis nito, hindi lahat ay handa kung paano ito haharapin. Sa puntong ito, ang simbahan ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Nariyan ang alaala ng pagiging inuusig at simple. Nariyan din ang bagong realidad ng pagiging malaya, malaki at may impluwensya. Mula sa tensyong ito magsisimula ang mga pagbabagong huhubog sa direksyon ng simbahan sa mga susunod na siglo. Pagkatapos makamit ng simbahan ang kalayaan, dumating ang isang pagbabago na hindi nito lubos na inaasahan. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang dating maliit at tahimik na komunidad ay naging isang malawak na kilusan. May mga simbahan na sa iba't ibang lungsod at rehiyon. Ang pananampalatayang dati ay ipinagtatanggol sa lihim ay ngayon ay hayagang tinatanggap. Kasabay ng kalayaang ito ang mabilis at halos hindi mapigilang pagdami ng mga Kristiyano. Hindi lahat ng bagong sumapi sa simbahan ay dumaan sa mahabang panahon ng pagtuturo. Marami ang pumasok dahil mas ligtas na ang pagiging Kristiyano. Ang iba ay nadala ng impluwensya ng pamilya, kaibigan o ng pamahalaan. Mayroon ding sumama dahil ito na ang nagiging normal sa lipunan. Dahil dito, naging malinaw ang isang problema. Mas mabilis ang pagdami ng miyembro kaysa sa kakayahan ng simbahan. Na magturo ng malalim at pare-pareho, hindi sapat ang bilang ng mga guro. Hindi sapat ang oras para gabayan ang lahat. At hindi pare-pareho ang kaalaman ng mga bagong Kristiyano. May mga taong tapat ang hangarin, ngunit may dala pa ring lumang paniniwala at gawi.
May mga kasaping hindi pa lubos na nauunawaan ang mga aral ng simbahan, ngunit aktibo na sa komunidad. Unti-unting pumasok ang kalituhan. May mga tanong tungkol sa tamang paraan ng pagsamba. May magkakaibang paliwanag sa ilang aral, may mga gawe na unti-unting nakihalo kahit hindi bahagi ng unang Kristiyanong tradisyon. Hindi ito nangyari dahil sa masamang layunin. Nangyari ito dahil ang simbahan ay lumalaki sa isang mundong puno ng iba't ibang kultura at paniniwala. Ang mga taong pumasok sa simbahan ay hindi nagsimula sa isang punto. Bawat isa ay may sariling kasaysayan at nakagisnang pananaw. Sa ganitong kalagayan, nahirapan ang simbahan na panatilihing simple at malinaw ang pananampalataya. Ang dating tuwid na landas ay nagsimulang magkaroon ng mga liko. Ang mabilis na paglago ay isang tagumpay, ngunit may dala rin itong bigat. At habang patuloy na dumarami ang mga Kristiyano, mas nagiging malinaw na kailangang harapin ng simbahan ang pagbabago hindi lamang sa dami ng miyembro, kundi sa paraan ng pamumuhay, pagtuturo at pagsamba. Habang patuloy na lumalaki ang simbahan, may mga pagbabagong unti-unting lumitaw sa loob nito. Hindi ito biglaan at hindi rin agad napansin ng lahat. Sa simula, ang mga pagbabagong ito ay tila normal lamang at inaakalang natural na bahagi ng pag-unlad ng isang lumalaking komunidad. Isa sa mga unang napansin ay ang pagiging mas formal ng pagsamba. Dati, simple ang pagtitipon ng mga Kristiyano, may panalangin, pagbasa ng kasulatan at pagtuturo. Ngunit habang dumarami ang miyembro at nagiging mas organisado ang simbahan, dumami rin ang mga seremonya at gawain at ang pagsamba ay naging mas istriktong sinusunod at mas may malinaw na istruktura. Kasabay nito, nagbago rin ang papel ng mga leader. Ang mga namumuno noon ay pangunahing kilala bilang tagapagturo at tagapaglingkod ng komunidad. Ngunit dahil mas lumaki ang sakop ng simbahan, mas dumami rin ang inaasahan sa kanila. Hindi na lamang sila nagtuturo ng aral. Sila rin ang nag-aayos ng mga isyu, gumagawa ng mahahalagang desisyon, at kumakatawan sa simbahan sa mas malawak na lipunan. Unti-unti ring dumami ang mga tradisyon. Ang ilan ay nilikha upang tulungan ang mga bagong Kristiyano na maunawaan ang pananampalataya, habang ang iba ay paraan ng paggalang sa mga taong naging halimbawa ng paninindigan at pananampalataya. Sa simula, ang mga ito ay itinuturing na gabay at tulong, hindi kapalit ng pangunahing aral. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga taong mas nakatuon sa tamang pagsunod sa ritual kaysa sa pag-unawa sa kahulugan ng pananampalataya. Hindi ito dahil masama ang kanilang layunin, kundi dahil mas madaling sundin ang nakikita kaysa pag-isipan ng mas malalim na diwa. Dito rin nagsimulang lumitaw ang iba't ibang paraan ng pagsamba sa iba't ibang lugar, kung saan ang bawat simbahan ay may sariling gawi batay sa kultura at sitwasyon. Hindi pa ito malinaw na pagkasira, ngunit makikita na ang dating simple na pananampalataya ay nagsisimulang maging mas komplikado. At habang nagpapatuloy ang ganitong mga pagbabago, mas nagiging bukas ang simbahan sa impluwensya ng mundong nakapaligid dito. Isang tensyon na magbubunga ng mas malalaking hamon sa mga susunod na yugto ng kasaysayan. Habang patuloy na dumarami ang mga Kristiyano, naging malinaw na hindi maiiwasan ang pagpasok ng mga dating paniniwala at kaugalian sa loob ng simbahan. Hindi lahat ng bagong miyembro ay nagmula sa iisang kultura o pananaw. Karamihan sa kanila ay dating pagano na lumaki sa mga ritual, seremonya at paniniwalang matagal ng bahagi ng kanilang pagkatao. Kahit tinanggap na nila ang Kristyanismo, hindi agad nabubura ang mga nakasanayan. Ang pagbabago ng paniniwala ay maaaring mangyari ng mabilis, ngunit ang pagbabago ng pag-iisip at ugali ay mas mabagal. And dahil dito, unti-unting dala ng mga bagong Kristiyano ang kanilang lumang kultura papasok sa buhay ng simbahan. Sa simula, ang impluwensyang ito ay hindi agad nakita bilang problema.
May mga gawain at simbolo na dati ay bahagi ng paganong relihiyon na binigyan ng bagong kahulugan. Ginamit ang mga kilos at anyo na pamilyar sa mga tao upang ipahayag ang pananampalataya. Sa ganitong paraan, mas naging madali para sa marami na makaramdam ng koneksyon sa Kristyanismo. Para sa ilan, ito ay praktikal na paraan ng pagtuturo. Kung ang lahat ay biglang ipapakita bilang ganap na banyaga, mas mahirap itong tanggapin. Kaya may mga bagay na hinayaang manatili, inangkop o binigyan ng bagong diwa sa pag-asang magiging tulay ito tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga epekto itong unti-unting nararamdaman. Ang ilang gawain na dapat ay pantulong lamang ay nagsimulang maging sentro ng pagsamba. Para sa ilan, mas naging mahalaga ang panlabas na anyo kaysa sa mismong mensahe ng pananampalataya. Hindi ito bunga ng masamang hangarin, kundi ng halo-halong impluensya ng kultura at kakulangan sa malalim na pagtuturo. Sa puntong ito, ang simbahan ay nasa isang sensitibong kalagayan. Kailangan nitong tanggapin ang maraming tao, ngunit kailangan nitong panatilihin ang malinaw na direksyon ng pananampalataya. Ang impluensya ng lumang kultura ay hindi agad nagdulot ng malaking krisis, ngunit malinaw na ito ang naglatag ng pundasyon para sa mas komplikadong pagbabago sa mga susunod na taon, kung saan ang dating simple na pananampalataya ay unti-unting nababalutan ng mas maraming anyo at gawain. Habang patuloy na lumalaki at nagiging mas organisado ang simbahan, may mga gawain na unti-unting nagkaroon ng mas mabigat na papel kaysa sa orihinal nitong layunin. Sa simula, ang mga ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga mananampalataya bilang palala ng pananampalataya, bilang simbolo ng paninindigan. At bilang paraan ng pagtuturo, isa sa mga pinakamahalagang halimbawa nito ay ang pag-alala sa mga martir. Ang mga martir ay mga Kristiyanong nag-alay ng kanilang buhay dahil sa pananampalataya at dahil dito, sila ay itinuring na huwaran ng tapang at katapatan. Ang paggunita sa kanila ay nagsilbing paalala na ang pananampalataya ay may halaga at may kaakibat na sakripisyo, lalo na sa panahong ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng panganib at pagdurusa. Kasabay ng pag-alala sa mga martir, naging mahalaga rin ang mga lugar at bagay na may kaugnayan sa kanilang buhay at kamatayan. Para sa maraming Kristiyano, ang mga ito ay naging simbolo ng pananampalataya at paalala ng presensya ng Diyos sa kasaysayan ng simbahan. Sa simula, malinaw ang hangganan. Ang paggalang ay hindi pagsamba. Ang mga simbolo ay hindi kapalit ng Diyos. Ang layunin ay alalahanin, hindi sambahin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang pananaw ng ilan. Ang pag-alala ay naging mas madalas. Ang paggalang ay naging mas sentral. At para sa ilang mananampalataya, ang mga simbolo at bagay ay nagkaroon ng espesyal na kahalagahan na minsan ay mas binibigyang pansin kaysa sa mismong mensahe ng pananampalataya. Dagdag pa rito, dumami rin ang mga ritual at seremonya sa loob ng simbahan. Ang ilan ay idinagdag upang magbigay ng kaayusan. Ang iba ay ginawa upang tulungan ang mga bagong Kristiyano na makaramdam ng pagiging bahagi ng komunidad. Sa sarili nito, hindi masama ang ritual. Ngunit unti-unting naging problema kapag ang pokus ay napunta sa tamang pagsunod sa mga gawain kaysa sa pag-unawa sa kahulugan ng mga ito. May mga taong nagsimulang maniwala na sapat na ang panlabas na pagsunod, na kung nagawa ang tama sa ritual, ayos na ang lahat sa loob. Hindi ito dahil sa masamang intensyon, kundi dahil mas madaling sundin ang nakikita kaysa intindihin ang mas malalim na diwa. At habang ang mga gawain ay nagiging tradisyon, mas nagiging mahirap na itong tanungin o baguhin. Sa puntong ito, ang simbahan ay hindi pa tuluyang naliligaw. Ngunit malinaw na ang pananampalataya na dating simple ay nagsisimula ng maging mas komplikado. Isang kalagayan na magtutulak sa ilan na hanapin muli ang katahimikan, disiplina at pagiging simple ng pananampalataya.
Habang patuloy na lumalaki at nagiging mas komplikado ang buhay ng simbahan, may mga Kristiyano na nagsimulang makaramdam ng tahimik na pagkalito. Hindi sila tumalikod sa pananampalataya at hindi rin nila itinuring ang simbahan bilang mali, ngunit may lumilitaw na tanong sa kanilang isipan. Ganito ba talaga ang anyo ng pananampalataya noong una? Yung para sa ilan, ang buhay panrelihiyon ay tila napununan ng gawain, seremonya at inaasahan. Ang dating simple at tahimik na pagsunod sa Diyos ay napapalibutan na ng abala at ingay. Hindi nila hinahanap ang pagtakas mula sa pananampalataya kundi ang pagbabalik sa lalim nito. Kaya nagsimula silang maghanap ng ibang paraan, isang landas na mas payak, mas disiplinado at mas tahimik. Sa ganitong konteksto umusbong ang monasticism. Ang monasticism ay hindi isang kilusang laban sa simbahan, kundi isang personal na pasya ng ilang Kristiyano na mamuhay ng hiwalay sa karaniwang takbo ng lipunan. Pinili ng ilan na manirahan sa disyerto, sa kabundukan o sa mga liblib na lugar, malayo sa sentro ng lungsod at impluwensya ng mundo. Ang kanilang layunin ay malinaw: bawasan ang mga sagabal upang mas mailapit ang sarili sa Diyos. Ang kanilang pamumuhay ay simple at mahigpit. May takdang oras ng panalangin, paggawa at pahinga. Walang karangyaan at walang labis na aliw. Para sa kanila, ang katahimikan ay hindi pagtakas, kundi isang paraan upang mas malinaw na marinig ang tinig ng Diyos at masuri ang sariling loob. Unti-unting naging kapansin-pansin ang ganitong pamumuhay. May mga taong humanga sa disiplina at katahimikan ng mga monghe. Ang ilan ay sumunod at piniling tahakin ang parehong landas. Ang iba naman ay humingi ng payo at gabay kahit hindi nila balak talikuran ang buhay sa lipunan. Dahil dito, ang monasticism ay hindi na natiling individual na gawain lamang. Mula sa mga taong namumuhay mag-isa, nabuo ang mga komunidad ng mga monghe na may malinaw na kaayusan, alituntunin at pamumuno. Sa mata ng simbahan, ang mga komunidad na ito ay naging paalala na sa gitna ng paglaki at impluwensya, may mga Kristiyanong naghahangad ng mas payak at mas malalim na pananampalataya. Gayunpaman, tulad ng ibang bahagi ng kasaysayan, may dala ring hamon ang monasticism. May mga pagkakataon na ito ay labis na tiningala, na para bang ito ay mas mataas o mas banal na uri ng pamumuhay kaysa sa karaniwang buhay Kristiyano. Dahil dito, may mga tanong na lumitaw. Ang pamumuhay ba bilang monghe ay mas mahalaga kaysa sa pamumuhay sa loob ng lipunan? Sa kabila ng mga tanong na ito, malinaw ang isang bagay. Ang monasticism ay isang tapat na tugon sa mga pagbabagong nararanasan ng simbahan. Hindi ito perpekto, ngunit nagmula ito sa hangaring panatilihing simple ang pananampalataya at habang ang ilan ay lumalayo sa mundo upang hanapin ang katahimikan. Ang simbahan naman ay humaharap sa isa pang hamon, ang pagharap sa kapangyarihan at disiplina sa loob ng isang lalong lumalaking institusyon. Habang patuloy na lumalaki ang simbahan, unti-unting nagbago ang posisyon nito sa loob ng lipunan. Ang komunidad na dating inuusig, itinataboy at itinatago ay nagsimulang tanggapin at igalang. Ang mga Kristiyano ay hindi na palihim na nagtitipon at ang mga lider ng simbahan ay hindi na lamang tagapayo sa pananampalataya. Unti-unti, sila ay naging mahalagang tinig sa komunidad, pinakikinggan sa usaping moral, panlipunan, at minsan pati pampolitika. Ang simbahan ay hindi na nasa gilid ng lipunan. Ito ay nasa gitna na nito. At kasama ng pagtanggap na ito ay ang pag-uusbong ng impluwensya at kapangyarihan. Sa bagong kalagayang ito, nagbago rin ang papel ng simbahan. Noong una, ang pamumuhay Kristiyano ay nakabatay sa pagtitiis, pananalig at personal na sakripisyo. Ngunit ngayon, ang simbahan ay may kakayahang magpatupad ng kaayusan sa loob ng sarili nitong komunidad. Kinailangan nitong magtakda ng pamantayan, magbigay ng babala at magdisiplina sa mga itinuturing na lumilihis sa aral. Hindi ito agad masama o mali. Sa isang komunidad na patuloy na lumalaki,
Ang kawalan ng kaayusan ay madaling humantong sa kalituhan at pagkakawatak-watak. Kaya ang disiplina ay naging bahagi ng pagsisikap na panatilihin ang direksyon at pagkakaisa ng pananampalataya. Ngunit kasabay ng kapangyarihan ay dumating ang mas mabigat na hamon. Ang pamumuno ay hindi na lang tungkol sa paggabay, kundi minsan ay nauuwi sa pagpapatupad. May mga Kristiyano na nakaramdam na ang simbahan ay mas mabilis manghusga kaysa umunawa. May mga lider na nahirapan balansehin ang pagiging mahabagin at pagiging mahigpit. Ang disiplina na dapat ay pantulong sa paglago ng pananampalataya ay minsang naging pabigat sa loob ng ilan. Dito lumitaw ang tensyon sa loob ng simbahan, ang tensyon sa pagitan ng pagiging komunidad ng pananampalataya at pagiging institusyong may awtoridad. Hindi malinaw kung saan nagtatapos ang paggabay at saan nagsisimula ang pamimilit. Dagdag pa rito, dahil sa lumalaking impluwensya ng simbahan, ang mga desisyon nito ay may epekto na hindi lamang sa loob kundi pati sa labas ng komunidad. Ang mga isyong pampolitika, panlipunan at moral ay unti-unting nakaugnay sa mga lider ng simbahan. Dahil dito, mas naging mabigat ang bawat hakbang. Sa yugtong ito ng kasaysayan, malinaw na ang simbahan ay mas organisado at mas makapangyarihan kaysa dati, ngunit dala rin nito ang panganib ng pagiging masyadong mabigat at komplikado. Ipinakita ng panahong ito ang lakas ng simbahan sa pag-aayos at pamumuno. Ngunit inilantad din ang kahinaan nito kapag ang kapangyarihan ay hindi laging binabantayan. At dito nagsimulang makita na kahit ang mabubuting layunin kapag sinabayan ng impluwensya at awtoridad ay maaaring magdala ng mga bunga na hindi madaling kontrolin. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang maraming pagbabagong naganap sa loob ng simbahan ay nagsimula sa mabuting layunin. Ang hangarin ay kaayusan sa gitna ng paglaki. Ang layunin ay pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lugar, kultura at sitwasyon. Ang nais ay pangalagaan ang pananampalataya ng napakaraming Kristiyano na ngayon ay hindi na lamang iilang komunidad, kundi isang malawak na katawan. Walang intensyon na sirain ang simbahan at lalong walang layuning ilayo ang mga tatao sa Diyos. Ngunit habang unti-unting pinagsama-sama ang mga pagbabagong ito, ang pagdami ng ritual, ang paghigpit ng disiplina, ang paglakas ng impluwensya, at ang pagpasok ng iba't ibang kultura, may mga bunga itong hindi agad nakita at hindi agad naunawaan. Para sa ilang Kristiyano, ang pananampalataya ay nagsimulang maging mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil masama ang kanilang intensyon, kundi dahil mas marami na ang inaasahan sa kanila. Mas marami ang kailangang sundin. Mas marami ang kailangang gawin. Ang simpleng pagsampalataya na dating nakasentro sa pagtitiwala sa Diyos ay minsang natabunan ng pag-aalala kung sapat ba ang kanilang nagagawa. May mga nagsimulang magtanong kung tama ba ang kanilang pagsunod, kung kumpleto ba ang kanilang mga gawain, at kung pasok ba sila sa pamantayang itinatakda. Sa ganitong kalagayan, ang panloob na pananampalataya ay unti-unting napapalitan ng panlabas na pagsunod, hindi dahil sinadya, kundi dahil ito ang mas madaling masukat at makita. Kasabay nito, ang simbahan bilang institusyon ay naging mas komplikado. Dahil sa lawak ng sakop nito, hindi na lahat ng desisyon ay madaling ipaliwanag sa bawat miyembro. May mga patakaran na ginawa para sa kaayusan at proteksyon ng pananampalataya. Ngunit hindi agad nauunawaan ng lahat kung bakit kinakailangan ang mga ito. Dahil dito, may mga taong nakaramdam ng distansya, hindi sa Diyos, kundi sa mismong simbahan. Hindi ito nangyari ng biglaan. Unti-unti itong nabuo sa paglipas ng maraming taon, at dahil dahan-dahan ang pagbabago, hindi agad napansin kung gaano kabigat ang naipong epekto sa loob ng komunidad. Mahalagang linawin na hindi lahat ng bunga ng mga pagbabagong ito ay negatibo. May mga positibong resulta rin. Mas malinaw na pamumuno, mas organisadong komunidad at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga simbahan.
Ngunit kasabay ng mga ito ay ang panganib na ang pananampalataya ay maging mas komplikado kaysa kinakailangan. Para sa ilan, ang simbahan ay nagsimulang magmukhang mas institusyon kaysa komunidad, mas sistema kaysa pamilya. At dito, unti-unting umusbong ang tanong na hindi laging binibigkas ng malakas. Nasaan na ang pagiging simple ng pananampalataya? Sa yugtong ito ng kasaysayan, hindi pa tapos ang kwento. Ang simbahan ay patuloy na humaharap sa sarili nitong mga hamon. May mga nagtanggol, may mga nagtanong, at may mga naghanap ng mas malinaw na direksyon. At dito natin makikita na ang kasaysayan ng simbahan ay hindi kwento ng purong tagumpay o kabiguan, kundi isang tuloy-tuloy na pakikipagbuno sa pagitan ng mabuting layunin at hindi inaasahang resulta. Sa pagtingin natin sa panahong ito ng kasaysayan, mahalagang malinaw ang isang bagay. Hindi ito simpleng kwento ng pagbagsak ng simbahan at hindi rin ito kwento ng perpektong tagumpay. Ito ay kwento ng isang komunidad na patuloy na nakikipagbuno habang ito ay lumalaki at habang nagbabago ang mundong ginagalawan nito. Ang simbahan ay nagsimula bilang isang maliit at inuusig na grupo, tahimik at mahina sa paningin ng lipunan. Ngunit nang ito ay maging malaya at lumawak, kinailangan nitong harapin ang mga problemang hindi nito naranasan noon. Mga problemang hindi nalulutas ng simpleng pananampalataya lamang, kundi nangangailangan ng organisasyon, kaayusan, at malinaw na pamumuno. Sa prosesong ito may mga desisyong naging kapaki-pakinabang at may mga desisyong nagdala ng mga epekto na hindi agad inaasahan. Mahalagang tandaan na ang simbahan ay binubuo ng mga tao at tulad ng anumang komunidad ng tao, ito ay nagkakamali, natututo at nagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi lahat ng naging direksyon ay malinaw agad. Hindi lahat ng naging solusyon ay perpekto. Ngunit karamihan sa mga ito ay bunga ng tapat na pagsisikap na harapin ang mahihirap na sitwasyon. Ang mga leader at komunidad noon ay hindi gumagalaw mula sa posisyon ng kaginhawaan, kundi mula sa bigat ng responsibilidad. Responsibilidad na gabayan, pangalagaan, at panatilihin ang pananampalataya ng napakaraming Kristiyano sa magkakaibang lugar at kalagayan. Sa panahong ito ng kasaysayan, makikita natin ang dalawang realidad na sabay na umiiral. Sa isang banda, may malinaw na pagtatangkang protektahan ang pananampalataya, panatilihin ang kaayusan, at magbigay ng direksyon sa isang lumalaking simbahan. Sa kabilang banda, may mga naging bunga na unti-unting nagpalayo sa ilan sa pagiging simple ng pananampalataya. Ang mga ritual, sistema at istruktura na nilikha upang tumulong ay minsang naging pabigat para sa ilan. Ang dalawang realidad na ito ay hindi laging madaling paghiwalayin at madalas ay sabay na nararanasan ng parehong komunidad. Dito natin natututunan na ang kasaysayan ng simbahan ay hindi dapat basahin bilang listahan ng tama at mali lamang. Hindi sapat ang simpleng paghatol mula sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay mas nauunawaan kapag tiningnan bilang isang proseso, isang mahabang paglalakbay ng pananampalataya sa loob ng nagbabagong kultura, lipunan at kalagayan ng tao. Ang panahong ito ay paalala na ang paglago ay may kaakibat na hamon at ang mabuting layunin ay kailangan laging binabantayan. Kapag ang pananampalataya ay hindi inaalagaan, may panganib na ito ay matabunan ng anyo, gawain at sistema, kahit pa ang layunin ng mga ito ay mabuti. Ngunit mahalaga ring makita na ang panahong ito ay hindi pagtatapos. Sa halip, ito ang naglatag ng daan para sa mga susunod na paglilinaw, pagtutuwid, at mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya. Ang simbahan ay nagpatuloy, natuto mula sa sarili nitong mga karanasan. Nagbago habang hinaharap ang mga tanong na patuloy na bumabalik. At hanggang ngayon, ang mga tanong na iyon ay hindi pa rin ganap na nawawala. Para sa atin ngayon, ang kasaysayang ito ay hindi lamang bagay na pag-aralan. Ito ay paalala na ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa buhay ng tao. Ito ay laging nasusubok ng panahon
kultura, kapangyarihan at kahinaan ng tao. Hindi perpekto ang simbahan, ngunit patuloy itong hinuhubog ng kasaysayan at patuloy rin nitong hinuhubog ang mga taong bahagi nito. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa panahong unti-unting nagbago ang anyo ng simbahan habang ito ay lumalaki at humaharap sa mga bagong hamon. Hindi ito kwento ng simpleng pagkasira at lalong hindi ito kwento ng perpektong pag-unlad. Ito ay kwento ng isang pananampalatayang nakikipagbuno sa impluwensya ng kultura, kapangyarihan at ng mismong daloy ng panahon. Sa susunod na topic, lalapit tayo sa mga unang malinaw na senyales ng pagbabagong ito. Titingnan natin kung paano, ayon sa mga sinaunang sulat at tala, may mga aral at gawain na unti-unting pumasok sa loob ng simbahan, mga bagay na sa simula ay tinanggap bilang tulong, ngunit kalaunan ay nagdulot ng mas malalim na epekto sa pananampalataya at pagsamba. Pag-uusapan natin kung paano nagsimulang lumitaw ang mga bagong paniniwala, ritual at gawin na humubog sa direksyon ng simbahan sa mga sumunod na siglo, at kung bakit mahalagang maunawaan ang mga ito ng malinaw at may konteksto. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mga susunod pang kabanata ng ating paglalakbay sa kasaysayan. Ito ang Historia PH, kung saan ang kasaysayan ng pananampalataya ay ikinukwento ng malinaw, tapat at may saysay.